Coco Martin, welcome to Paano Ba Thank To? you. Oo nga. Salamat, B. I am super honored na isa ang Paano Ba To sa napili mong paunlakan ng interview. No, kasi years ago, piling. Minsan ka lang pa-interview. Kasi sa totoo lang, sobra ako na busy sa pag-taping, sa pagdidirect, sa pag-create, lahat. Nagulat nga ako na may time ka today eh. Sabi ko, Ito lang yung break ko. Ito lang talaga yung... Actually, hindi nga break kasi may creative ako after this eh. Sabi kong ganun. Sabi ko, ang inano sa akin ng mga... Sabi niya ko, baka namimiss ka na ng mga tao. Kasi syempre nakikita lang ako sa mga show. 'Di ba, honestly, marami kayo namang beses na i-interview. Syempre minsan naghahanap ka rin na kapag na-interview ka, alam mo yung parang iba naman, 'di ba? May nakukuha sa iyo na hindi showbiz na tanong, kundi tungkol sa personal na buhay o sa trabaho mo, para iba naman yung nabibigay mo sa tao o nalalaman nila tungkol sa iyo. Perfect na sinabi mo yan kasi actually nung nagpaalam ako kay Bilet, and for everyone's information, si Bilet po is from Dreamscape of Batang Quiapo. Sabi ko, gusto ko siya i-welcome as a person, hindi like as the star, hindi as the celebrity. So, Rodel Nashanseno, welcome to Paano Ba Thank To? you. Magsisimula tayo sa konting icebreakers. Sige. Anong pagkain ang hindi pwedeng mawala sa ref or pantry ninyo sa bahay? Mahilig ako kumain, pero wala naman definite na pagkain na hindi pwedeng mawala doon sa rep. Pero mahilig talaga ako sa pagkain kalye. Like mga isaw. Kasi laki ako sa Novaliches eh. So yun ang Batang kalye happy talaga. food mo? Oo, talaga mga ano. Pero pinaka-favorite ko is kare-kare. Kare-kare, bulalo, sisig, lugaw. Sarap ng Yung lugaw. mga yung talaga common na yung mga toknene, yung mga balot. So basically, sa kailangan nakastock ang ref kasi... Hindi kasi like kunyari sa bahay, pag wala akong work, minsan talaga, ang nire-request ko kay Jules, ang naano ko, sa kanya, nagpapaluto talaga ako ng lugaw. Kasi dati, naalala ko yun, every time na nagbabasketball ako paghapon, pag tapos ng laro, kakain kami ng lugaw doon sa kanto namin. Siyempre, namimiss mo yung mga bagay na mga hindi mo na nagagawa ngayon. Kaya sabi ko nga, yan nga yung mga one day old, yung mga hindi man ako nakakapunta sa kanto o sa nagpapaluto ako sa bahay. Yung audio man namin, taga Pateros. Siyempre, sarap ng mga balot doon, di ba? Ng mga penoy, nakitlog na maalat. Nagpapabili ako sa kanya. And then yung sa bahay, niluluto namin. Ganun. Ang saya. Ayun Oo, lang. totoo. Iba talaga. Pinoy food, Oo, it's very different, Pinoy, di ba? very Pinoy. Okay, next. Anong pelikula ang napanood mo na ng pinakamaraming beses? Hindi bagay sa akin. Oh my gosh, Honestly, rom-com? Hindi. Chick flick? Romance. Ghost saka yung Moulin Rouge. Really? Saka Titanic, yan tatlo. Oo. Ghost as in Patrick Swayze, Demi Moore. Demi Moore. Moulin Rouge, Nicole Kidman, Ewan McGregor. Oo. Tapos Titanic, ni Leonardo, Leo, saka, and Kate Kate. Winslet. Wow. Sabi ko, hindi bagay sa akin. Medyo sabi ko nga kasi, kinukwento ko lagi, nung nagsisimula naman ako, hindi ko naman nakakalain na malilinya ako sa action. Medyo ako sa drama and romantic eh. And then yun yung, sabi ko nga, pangarap ko nun maging Aga Mulak. Aga Mulak. Yun yung syempre Piolo Pascual, di ba? Si Lloydie kasi kabatch ko na halos eh. Kaya nung hindi sinasadya, ang ko, sabi ko, gusto ko drama. Pero every time na gumagawa ako ng show, yung drama na show na ginagawa ko, tapos pag nag-action ako, mas nakikita namin na mas mataas yung ratings, mas gusto ng tao. Saka nagsimula kasi ako, puro kontrabida eh. Puro lagi akong galit, ako yung nanggagalit sa bida eh. And then gagawa ako ng action, and then babalik ako sa romance, kasi ngayon like walang hanggan, ikaw lamang. Pero nung nagprobinsyano na ako, sabi ko nun, tinanggap ko na sarili ko, sabi ko parang ito yung gusto sa akin ng tao. Siyempre sabi ko nga, Biancs, nandito ako, kinaklaro ko lagi, para maghanap buhay lang. Hindi ako pumasok sa trabaho to dahil nagpapaka-artist ako. Na artist ako, ganyan. Kahit nung pumasok ako sa indie, klaro sa akin na nandito ako para maghanap buhay lang. Hindi ko tinitignan yung awards, hindi ganun. At lahat yun dumating na sa akin na bonus na lang. Kasi sineryoso ko yung trabaho ko eh. Nung nakita ko yung opportunity na sabi ko, na lagi kong sabi ko nga sa lahat ng kwento ko, lagi kong pinagdadasal, bigyan ako ng trabaho kahit ano. Kasi halos lahat, unang-una, mga pinagdaan ng trabaho, nag-dishwasher ako, nag-tricycle driver ako, nag-waiter ako, nagtrabaho ako sa mga hotel, namigay ako ng mga flyers, ng mga candy, lahat. Tapos sa mga bar, namimigay kami ng mga sampler, ng mga alak, ng mga sigarilyo, kung ano-ano. Kasi nga,
very practical ako sa buhay. Ang inaano ko lang talaga trabaho. And then sabi ko, nung napasok ako dito sa pag-aartista, hindi ko siya dinidibdib. Kasi nga alam ko na hindi naman ako artistahin. Una, like kung kinukwento ang Madami liit ko. talagang magdi-disagree sa punto na yon. Oo, Kasi pero... sabi ko nga, kasi ang liit ko. Tapos, di ba, bulol pa ako. May list problem ako. Tapos that time, wala akong damit. Sa totoo lang, nung hindi ko makalimutan to, kapag may shooting ako or nung time na nag-audition ako nung sa Star Magic Batch 9. Grabe yung 9. Wow. Star Circle pa noon. Yes. Kasabay ko nun sila Heart. Tapos, nanghiram pa ako ng pantalon nun sa barkada ko sa kadamit. Para lang makapag-audition. Kasi wala akong maayos sa damit eh. Kaya wala talaga sa ko na, uy, may posibilidad na maging artista. And then kaya nung nagtatrabaho na ako, nabigyan ako ng opportunity, extra ganyan. Tapos nakakapasok sa commercial, minsan extra, minsan support lead, minsan lead. Hindi ko pa rin siya inaano. Basta tingin ko lang sa kanya trabaho, racket, ganun kaklaro, racket. And then nung nag-i-indie na ako, tapos nagtrabaho na nga ako abroad, nag-Canada ako, tapos bumalik ako dito. Nung naramdaman ko na nagsusunod-sunod na yung trabaho ko, sabi ko, parang totoo na siya. Ito na yung career Yun ko. na yung career. Kaya nung nakita ko na yung career na yun, dati tinitignan ko kung magkano ibabayad sa akin. Nung nagdire-diretso na yung trabaho, sabi ko gano'n, ang tinitignan ko na, ano yung magiging resulta nung ginagawa kong trabaho. At naging conscious na ako sa trabaho na ginagawa ko sa pag-acting. Kaya nga lagi ko kinukwento nun, wala ako sa tent kapag nanonood ako, tinitignan ko yung mga artista paano umarte. Na hindi ko namamalayan, kahit nung nagtitv na ako, sa panonood ko pa lang yun, sa pag-observe ko, hindi lang pag-acting yung natutunan ko, kundi yung all aspect ng production. Kaya natuto na akong magsulat, natuto akong mag-direct, diba? And then after that, yun na. Tapos ito nga ngayon, nung pumasok na jump na ako, nung pumasok na tong Batang Quiapo na, actually si Sir Deo nag-ano sa akin eh. Kasi nga, sa totoo lang, sakit ako ng ulo ng production. Bakit ka sakit ng ulo ng kasi production? akong creative eh. Gets ko. Yan ang sinasabi nila minsan, ang creative at ang producer ay Oo, nagbabangga. at director, magkakaaway yan. Magkakagalit yan. Ang creative at director ang magkakampi. Ang kaaway nila ay ang producer. Siyempre, ako director, ako rin ang creative. Ang iisipin ko kung paano ko pagagandahin yung show. Kung paano ko palalakihin yung show. Wala akong concern about the budget. Oo, yun ang producer, Yun ang budget. producer. Di Oo. syempre sila Sir Deo naman, sumasakit ng ulo sa akin. Di ba? Ako naman, di ba gusto nyo ratings? Di ba gusto natin, kailangan mag-rate, kailangan tangkilikin ng mga tao to. Ang iisipin ko, paano pagagandahin yung show? And then, after that, wala rin naman silang magawa kasi talaga nag-rate talaga ang probinsyano, di ba? Naging ano siya. Nung gagawin ko na ulit yung next show, pinababalik na ako, na yung Batang Quiapo na nga gagawin. Sabi ni Sir Deo, kay Tita Cory. Sabi, Tita Cory, kung ako sa inyo, si Coco na pag-producein nyo. Sabi niya, kasi siya may hawak na material niya. Para kung sakasakali na maisip niya na pagandahin o palakihin yung show, siya rin na mag-iisip din sa budget. Kumbaga, siya magkukontrol na, Idea mo, diba, ang ganda ng problema idea mo, mo, sagot pero mo. ito lang yung pera ko, Yes. paano gagawin to? Oo. Ngayon, ang nangyayari ngayon, nung pinagkatiwala na sa akin yun, syempre, ang nangyayari sa akin ngayon, natuto na akong mapasok yung ano ng producer. Ang advantage naman, sabi ko, buti na lang, nagagamit ko ngayon yung mga relationship ko sa mga kaibigan ko. Kung ba't ko natitipid din yung production na hindi bumababa yung quality ng show. Kasi marami akong mga kaibigan na nilalapitan na para kahit papaano makalibre ako, makatipid ako doon sa ano. Kasi like kong inaano, ayoko kasing tipirin yung mga manonood ko eh. Maaari kong tipirin yung show kung paano ko didiskarte yan, pero yung mga manonood, gusto ko pag nanonood sila, paano nila nagagawa na yun? No, which is nakakatuwa at nakaka-proud na nakikita talaga at lumalabas talaga doon sa show na talagang ginagastusan at pinaghihirapan yung show. Kaya sabi ko nga, ngayon may natutunan na naman ako, mayroon na naman ako na ano, which is yun nga yung pagpuproduce, di ba? Na nagko-complement na siya sa pagkikreate ko ng kwento, ng character, saka yung budgeting ng production. Yes. Real talk yon kasi bago tayo mag-record, kwento na ni Coco yung mga plans niya para sa CCM Film Productions at ang mga gusto mong gawin na nakikita mo down to the parang equipment, yun ay unique sa'yo kasi sobra mong curious at sobra mo ding open to learning. Kasi hindi naman lahat ng artist sa set ganun ka interesado na pasukin, pero ikaw talaga. Ano yan tadhana mo yan. Ganun talaga. Alam talaga, ito kasing opportunity na to, itong trabaho natin, ang daming gusto na makapasok sa industriyang to.
Pero yung totoo, hindi siya madali. Ang dami mong pwedeng pagdaanan, ang daming kalaban, ang dami mong pagdadaan talagang proseso. Pero ang pinaka-importante, sabi ko nga, kapag nandun ka na, dapat lahat inaalam mo. Hindi ka na, uy, artista na ako. Uy, kahit pa paano, kilala na ako. Hindi ganun. Like, kunyari ako, hindi ako doon na parang okay ako ngayon, tinatangkilik ako ng mga tao. Hindi, kasi alam ko na isang araw, matatapos din to. Alam ko, malalaos ako. 'Di ba? May mga show din akong magpa-flop na hindi maanan. Pero ang advantage ko ngayon, naka-jump ako ngayon sa production, sa creative, sa pagdidirect, sa paggawa ng show. Parang buong buhay ko, ang dedikasyon ko nandito sa trabaho ko. Pero isa lang ang kaya kong sabihin na proud ako sa sarili ko. Hindi ko napapabayaan ng pamilya ko. Sabi nga sa akin ni Jules, kwento ko lang. Nagulat siya, nung probinsyano, halos wala akong oras. Kasi that time, honestly, nagpapatunay pa lang ako noon eh. Sa pagdidirect, sa production. Kumbaga parang, kaya ba talaga niya? May alam ba talaga yan? Kasi bata pa ako eh, di ba? Parang saan ba ako galing, di ba? At saka, 3 to 4 to 5 to 6 to 7 years, gusto mo talaga, top of your game ka. Saka yung feeling mo na parang, kasi dati sabi ko noon, sarili ko, pag nakikita ko nasa ABS, parang gusto ko magtrabaho dito. Yun na sa tingin ko, kasi parang ang sarap na yung pumapasok ka sa ABS. Saka parang mas feel ko yung production, yung parang saya siguro nila pag nasa production sila, di ba? Nag-uusap-usap, tapos may ginagawa, ganyan. Noong napasok ko ng production, doon ko na-appreciate kung gaano kaswerte ang artista. Kasi ang layo nung trabaho ng production sa artista. Kasi ang artista kami, after namin umarte, di ba? Kinabukasan, may time na kami para sa sarili namin. O may time na kami para rumakit pa ng iba. Ang production, hindi. Ang production ang huling uuwi. Tapos sila rin kinabukasan ang unang-unang gigising para mag-prepare kung ano yung i-shoot kinabukasan. Magdamag yan, magbi-meeting yan. And then madaling araw na uuwi. And then after that, sila rin yung magang-magang darating sa set kasi kailangan pagdating ng mga artista dapat naka-prepare na lahat. Eh nung pinasok ko pareho yung mundong yun, sabi ko para ako nag-suicide. Kasi pinagdadaanan ko siya lahat eh. Pero nung nagbatang Quiapo na ako, sabi kong ganun, natuto na akong maglaan. Like, kunyari sa mga ipik ko, sa mga ganyan. Dinededicate ko na yung mga Hindi kasi katulad dati. Hindi lahat ikaw. Oo, dati kasi nung nagpapatunay ako. Hindi yan. Ganito yan. Ako na yan. Wag na yan. Ako na. Nung sabi ko, mamamatay ako dito, hindi ko yata kaya na Ngayon, natuto na ako na parang kapag yung trabaho at pamilya mo ang inano mo, sabi ko, magkakaroon ka ng time. Kasi lagi ko ang hinahabol, sabi ko, makauwi ako ng dinner. Kasi pinaka-importante sa akin yung dinner time. Sabi ko, yung magkaroon ka ng kahit konting oras, at least 3 hours para makapag-alat ka ng oras sa pamilya mo. At least hindi nila mararamdaman na wala ka nung araw na yun. Talagang ang pinaka-importante, habulin mo hanggat maaari na magkaroon ka ng kahit konting oras sa kanila. Para kahit wala ka maghapon doon nung gabi, nandun ka, yung presence mo nandun pa rin. Kahit nung time nung nagdedirect ako sa probinsyano noon, talaga, nung wala pang Eddie Garcia Law, ang shooting ko noon is, ang call time ko nung kadalasan, 4 a.m. 5 a.m. nandun na lahat, kompleto na, nagme-makeup na kami. Ako, habang nagme-makeup ako, nakikreative ako, ganito mangyayari, ang lahat nagsusulat. After that na makeup, magbe-breakfast ako, naglalakad na ako kasi naglo-location na ako. Kasi pag pumutok ang araw ng 6 a.m., start na ako. Kung sino man ang late, hindi ko na kasi kaya kong i-tweak kaya kong gawa ng paraan dahil ako rin nagsusulat Kasi ang gusto ko from 4 a.m. gusto kong pack up ko 5 p.m. Kaya kahit wala pang Eddie Garcia bill na sabi kong ganun, 5 p.m. pa lang umuwi na ako kasi hinahabol ko yung 7 p.m. sa bahay. Kaya nung nag-adjust, nagkaroon na ng 16 hours, 18 hours na regulation, hindi na kami naalog. Sabi ko, doon nga 12 hours ginagawa natin. Sabi ko, eto pa. Sabi ko, ang importante kasi yung disiplina. Kasi sabi ko nga, pag dumating sa set, dire-diretso trabaho. Hihinga tayo kapag lunch break. After that, ratrata na naman. Sabi ko kasi bakit? Ang pinaka-reward nating lahat, nakakauwi tayo ng maga sa pamilya natin. Kaysa mauubos yung tsikahan natin dito, and then after that, tapos bigla madaling araw na saka pa lang tayo uuwi. Sabi ko, doon nagkakaroon ng problema. Yeah, efficient ang set. Sa lahat ng sinabi mo, para na siyang masterclass sa introduction to production. Pero ito isa pang tanong, yes or no, may mga araw ba na nakahilata ka lang sa bahay at walang ginagawa? Actually, meron. Kahapon. Kahapon.
Oo, kahapon. Kasi, ganito yan eh. So, meron. I'm so happy for you na may ganun ka. Pero yun lang yung talagang suntok sa buwan na magkaroon ako sa isang linggo. Kasi talaga minsan, inaano ko talaga na, kasi dahil sa Fairview ako nakatira, sobrang traffic sa amin. Kaya ang ginagawa ko, sabi ko, basta pag binigyan niyo ako ng schedule, gusto ko from morning hanggang gabi, rat-ratin na natin lahat. Kasi sabi ko, inahabol ko kasi na magkaroon ako kahit isang beses sa isang linggo na wala akong trabaho. Kasi para bang yung ma-recharge ko yung sarili ko, makapag-reflect ako na, teka lang. Kasi kung hindi, mababurnout ako eh. Tapos ang inaano ko kasi yun yung time para, di ba, makapagpagupit ako, makapagpalinis ng kuko, makapagpamasahe, matignan yung mga ibon ko, yung mga isda ko. Ay, ang saya yung na may ganun ka for yourself. Ganun lang. Honestly, alam mo na wala sa akin yung totoo, barkada. Kasi dumating din naman ako dyan. Dumating ako sa time ng buhay ko na as in talagang 5 p.m. gigimik ako, uuwi ako 10 a.m. kinabukasan. Kasi yung time, yung time ng libis, ng malate, yung mga street party, lahat yan naranasan ko na. Kaya nung time na dumating na sa buhay ko itong trabaho, siguro, napaka-perfect din sa akin dahil matured na ako. I'm so happy for you na meron ka ng self-awareness at boundary para sa sarili mo to have that free day. Tulad ka na sinabi mo kanina na parang wala ng time na friends, barkada. Ako kasi yun din buhay ko. Work, family. Yun yung parang pinaka nakaka-fulfill na dalawa sa life ko. And ang tinitingnan ko na lang na at least yung mga katrabaho ko, matalik ko na din kaibigan. Yun na yung social life ko din. Kahit na parang, ang pangit ng justification na work pa rin, pero thankfully, di ba, yun na din yung friendship circle natin. And I'm sure sa'yo, nakahanap ka na din ng solid na circle na yun to surround yourself with. Honestly, Bianca, ang sarap kasi, like ako ngayon, sabi ko nga, yung mga kaibigan ko, yung mga veteran actors, sabi ko nga, like sila Tito Mike, di ba, sila Tito Bo, alam mo yun, sila Lito Lapid, sila Prati, yun yung mga, sila Kuya Raymark. Pero pag nag-uusap kami, ang pinag-uusapan namin tungkol sa buhay. Lalong-lalo na yung mga veteran actors, yung mga past nila, yung mga ang sarap makinig. Kasi sabi ko nga, minsan sa buhay natin na hindi mo na kailangan pang madapa para matuto. Through kwentuhan, ganun na. At nakikita mo sa kanila na, kasi like kunyari, di ba sila Christopher De Leon, di ba sila Michael De Mesa, paano nila na-achieve yan sa buhay nila, di ba? Parang makikinig ka na lang and then after that, para kang na nag-aaral, di ba? Para kang na nagmamasteral ng pagdating sa buhay. Totoo. Ngayon, kung ano man ako meron ako, kung ba't feeling ko, ba't binibless din ako at nagkakaroon, ba't binigay sa akin ni God? Kasi kaya ko sabihin na alam ko kung paano ko i-share kung ano meron ako. Kasi nakikita ko sa mga tao, lalo na yung iba, yung mga nakikita ko na like ko kasi nakikita yung sarili ko sa kanila. Nasabi ko nung araw, ganyan din ako eh. Yung naghihintay ako ng opportunity. Yung sinasabi ko nga na parang, basta Lord, bigyan niyo lang ako ng trabaho kahit ano. Tapos kaya yung sabi ko nga, yung wala pa mga experience, na yung parang from nothing na gusto magtrabaho o gusto mapasok ng mundo to, or yung may mga nakasubok na, 'di ba? Tapos biglang nawalan ng trabaho, yung mga dating stuntman o yung mga veteran actors nga natin. Sabi ko, alam ko yung pakiramdam na yan eh. Sabi ko, yung walang oportunidad kasi pangit man sabihin, yun talaga yung katotohanan. Kulang tayo sa opportunity sa bansa natin. Eh kung ito yung mabibigay ko, sabi ko, ba't ko pahihirapan? Sabi ko ganun. Di halika rito. Sabi ko lagi ko lang inapaliwanag. Madali ako magbigay ng opportunity pero mahirap akong katrabaho. Kasi mataas yung standard ko. Kasi papapasukin kita, pero pag nakita ko na para bang wala-wala lang sa ito, parang hindi mo dinidibdib at di mo pinagbubutihan at parang wala lang. Kasi lahat madadamay. Lahat kami mawawalan ng trabaho. Pero pag pinagbuti mo, maniwala ka, nasa likod mo ko. Kasi kung bakit, sabi ko, ganun din yung mga taong tumulong sa akin. Ang daming mga taong sumuporta at tumulong sa akin kung ba't ko inabot to. Kaya yun lang din yung binabalik at sinusukli ko sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, mahirap akong katrabaho ba. Pinamumunahan ko na kasi baka akala nila, ganun kadali ko silang kinuha. Parang, wala lang to, easy fun. Hindi fun, hindi lang to ganun kasaya. Pero pwede mong pasayahin. Sabi ko nga, mahirap yung trabaho, mahirap yung buhay natin, pero nasa sayo na yung paano mo siya hahanapan ng saya at pagagaanan. At fulfilling. Lahat ng nakausap ko na nakapunta sa iyong set, kasi ibang-iba ang way of shooting mo versus the other shows, fulfilled sila na kinaya nila yung ganong klaseng
live script, I believe is the term na sinabi ni Direk John Pratt, shinare din niya. O diba, icebreakers pa lang tayo. Actually, kay Coco na-realize ko, hindi yan kailangan ng icebreaker kasi talagang marami siyang wisdom in life. Pero last icebreaker, ito gusto ko malaman dahil actually, ilan sa mga tanong na to ay nanggaling din sa mga kasamahan mo sa Batang Quiapo. Ang isang gusto nilang tanungin, napakarami mong talent. Ano ang isang bagay na hindi mo kayang gawin? Pag-English. Grabe naman siya. Totoo. Alam mo, sinabi ko to kay honestly, kay Tita Susan. Hindi ko in-expect. Kala ko sabihin niya luto or Hindi, like tahe. mag-English. Alam mo yun? Kasi ganito yan. Every time na may, bawa kunyari, may interview, or may nag-uusap, ganyan. Sabi kong ganun, nininervous ako pag may nag-i-English. Shit, ano kayo pinag-uusapan nila? Tapos sinuhuli ko, pinakikiramdaman ko. Sinasabi ko sa sarili ko, sana may mag-Taglish. Para mag-gets ko, yung pala yun. Ganun siya Tapos, nung nag-aaral ako, pag English subject ko, nangangatog ako. As in, talagang, hindi ko alam. Sabi sa akin, Tita Susan, alam mo, para ka na trauma eh. Sabi niya, hindi mahirap mag-English. Sabi niya, ganun. Sabi niya, nakakaintindi ka naman, pero parang, pag nakakarinig ka na ng English, parang, oy, gumaganon ko. Sabi ko, hindi ko nga rin maintindihan lang eh. Sabi ko, basta ganun. Sabi ko, pag nakakarinig na ako na nag-English, ninenervous na ako. Pero pag nagtagalog silang ganun, pwede ako magtagalog. Yan, lalakas na yung loob ko. Pero pag yung Englishan, hindi ko alam, para ako nararatel na parang, ano to, hindi ko na naiintindihan. Parang nawawala ako. Yun yung kinatatakutan ko at pinaka-ayoko. So baka Totoo. meron kang teacher dati sa grade school na baka parang hindi swak yung style sa mga estudyante or nananakot na mga estudyante, gano'n? Hindi naman. Siguro the usual. Di ba alam mo naman mga Pilipino? Di ba the typical Pilipino, ang joke nga natin, ako baloktot mag-English o takot mag-English. Nagganong ko sa ano ko. Pero sabi ko nga, mula elementary, high school hanggang college naman ako, kapag Tagalog yung subject, isa ako sa pinakamagaling sa classroom. Kasi madaldal ako eh. Ang problema ko, mahaba pa ako magpaliwanag. Daldal. Pero pag English na, lahat ng English subject ko, bagsak. Alam mo ba, no joke to Nung college ako, parang 4 na beses kong, 4 o 3 beses kong kinuha yung English 1 ko. Paulit. Julit. Nagamit sa summer pa ako nun. Tapos naalala ko, may kaklase ako, best friend ko to, si Benjamin, Tagalog apelido niya, pero yung parang ko yun. Di finals, kailangan mag-report kami. Kasi syempre English yung namin, nag-report. Meron naman kaming, ano ba tawag? Bond paper ba yun? Yung yellow, yung susulatan mo na, parang art paper ba? Manila paper. Manila paper. Yes. Ready na. Napagawa na namin eh. Kumbaga, babasahin na lang namin, explain. Paano namin na-explain English, di ba? Syempre, alam nga naman, binabasa namin English, tapos papaliwanag namin ng Tagalog. Nakaganyan kaming ganun. Kasi finals na eh. Ayun na talaga, nagtinginan kaming ganun, no? Bagsak na. Umalis kami, hindi kami nag-report. At all? At all. Oh my Sabi namin, gosh. bagsak na kung bagsak. Kasi alam namin, papayain kami. Kasi nga hindi namin kaya i-explain in English sa classroom. Grabe. Ganon. Kaya sabi ko, no joke na. Kasi katulad na nung nandun ako sa mga, nung kasadsaran na paggawa ko sa indie. Puro international Siyempre, film festivals. napapansin kami doon. Nila Camila Mercedes, di ba? May mga nagkaka-interest sa amin, kunin kami sa mga international, Si Mercedes, nakailang gawa yun, lalo na sa Korea. Talaga sikat si Chideng, eh. Ako talaga, sabi ko, ayoko. Sabi ko, hindi ako interesado dyan. Pero yung totoo, sabi ko, hindi ko kaya memorizein yung English na yan. Tapos, ito pa. Kaya ayoko. Halimbawa, kukunin ako sa mga roles. Okay na to kahit malaman nila. Ayoko pag kinukuha ko mayaman. Kasi nga may mga English di ba? Either magtataglish ka o ano ka. Sabi ko, hindi ko kaya yan. Kahit bigyan nyo lang ako ng mga isang word o ganun-ganun. Paulit-ulit. Nasa utak ko yan, hindi ko na iniisip ko ni mararamdaman ko o yung character ko. Ang iniisip ko yung words na yan. Ito pa pala, babalikan ko na to. Naalala ko na eh. Okay, go. Ito, pinakamalupit. Nung nagsisimula ako sa ABS-CBN, di syempre, gano'n, di ba? Ang laging iisang pag ABS-CBN ka, talagang dapat kahit papano, nakakapagsalita ka eh. Nakakasayaw, nakakakanta, nakakapag-host. Kadalasan ng training ground sa ASAP, di ba? Di syempre, nag-aasap-asap na rin ako noon. Syempre, hindi ko kaya mag-host. Hindi rin ako marunong magbasa. Yung ganyan sa teleprompter, hindi ko talaga kayang magbasa. Makikita mo ko, malalagpasan na ako. Sabi kong ganun. Sabi ni Mother Bib sa akin, ni Mother Biboy. Syempre, ang inaano ko,
gusto ko rin syempre kumbaga ma-develop yung sarili ko. Talaga ba? Oh, yun ang parang personality development, parang confidence, kineso. Oo. Ang ginawa ni Mother Viv sa manager ko, binayaran niya agad buo. Tuturuan ka paano manamit, tamang pagsuot ng suit, 'di ba? Nakapag ang suit pala white, pang morning o summer, ganun pala yung mga tamang pag-upo, pagbukas ng pinto, ng kutsara. Lahat tuturo sa iyo. Sobrang ganda. Tapos yung ng English mo, ganun. Para matuto ka mag-English. Ibig sabihin maging komportable ka, dapat ginagamit mo siya. Hindi po pwedeng kung kailan ka lang may eksena or nandun ka lang sa ka lang nagsasalita ng English. Hindi, dapat kahit sa bahay, talagang pinapractice mo siya. Yun ang ginagawa mo. Di, syempre, sinusubukan ko sa bahay. Syempre, nahihiya ako sa pamilya ko. Di ba? Balok-balok to. Parang yan? Parang ang weirdo ng dating. After 3 days, kinausap ko si Mother Bib. Sabi ko, pwede ba tayo mag-usap? Sabi ko, parang may problema eh. Sabi, bakit nangyari? Sabi ko, Mother, may problema. Sabi ko, ang problema ko, nag-i-enjoy ako. Sabi ko gano'n sa kanya. Sabi ko, ang worry ko is, ang gusto sa akin ng tao, yung pagiging jologs ko. Yung pagiging masa ko, yung nakaka-relate sila kasi nakikita nila yung sarili nila sa akin. Sabi ko, baka mamaya kasi, syempre sabi ko, yung pananamit, mag-iiba na yung pumorma ako, mag-iiba na ako kumilos, di ba? Magsalita, di ba? Baka mag-accent pa ako. Baka mamaya sabihin ng mga tao, trying hard ako. Totoo naman, di ba? Magmumukha, saan ka galing? Di ba taga Novaliches ka? Di ba? Tapos, biglang gaganyan ka, tutuwang ka dyan, di ba? Ganun. Sabi ko, Mother, hindi ako ganun eh. Sabi ko, ganun eh. Sayang naman. Oo nga, Mother. Sabi ko, kaso lang, iniisip ko lang, minahal naman ako ng mga tao ganito. Sabi ko, hindi naman ako nagpe-pretend at hindi ko kailangan mag-pretend. Sabi ko, mas gusto ko kung saan ako komportable. Kung ano ako bilang tao, yun ako, para hindi ako mahirapan. Para hindi ako nagpipiling na, hindi ka makagalaw dahil nagpapaka-compose ka na, Sabi niya, ikaw, sige, kung saan ka, sabi niya gano'n. Wala lang, hindi na mariripad yung Sabi ko, sige na, Mother, na lang. Sabi ko, bawiin ko na lang sa racket yung natin. Hindi, kung na lang, mo. Tapos, and then yun, and after that, pinanindigan na namin to. Ngayon, jologs pa rin ako. Hindi. Alam mo talaga, hindi pa siguro uso ang word na authenticity. 'Di ba? Pagiging genuine. Yun na yun sa'yo. Tsaka, yun ang rason kung bakit kung sino ka ngayon kasi naging totoo ka sa kung ano yung, 'di ba lagi sinasabi Tito Boy yung know your core, 'di ba ganyan. Ibig sabihin mula noon hanggang ngayon ito ka pa rin. Ang paano ba to kasi ang usually nanonood or nakikinig sa amin mga young Filipinos 20s, 30s, nasa unang trabaho pa lang, pangalawang trabaho, and gusto ko sana magbigay ka ng advice pagdating sa facing rejection. Naging napaka-open ka na ang daming beses nung nagsisimula ka pa lang na puro rejection. Yung pakiramdam na nauuna na yung iba sa'yo, common yun, sinusulat lagi yun sa paano ba to na ang pakiramdam nila, yung mga kasabayan nila, nandito na sila, nandito pa rin. Kung napanghihinaan sila ng loob ngayon, ano yung advice na mabibigay mo sa kanila? Unang-una, lahat ng tao dadaan sa rejection. Totoo yan. Kasi sabi ko nga, actually, pag nandun ka sa stage na yun, pag nalagpasan mo na yun, at babalikan mo siya, dun mo masasabi na yun pala ang pinakamasarap na stage. Parang tayo, di ba? Nung nag-aaral tayo, hit na natin mag-aral. Gustong-gusto natin gumraduate. Pero pag binalikan natin ngayon, sasabihin mo lagi sa sarili, parang mas masarap yung nag-aaral ako. Di ba? Nung libre yung baon mo, ang dami mong barkada, inuman, gimmick, kung saan-saan, di ba? Love life, di ba? Yung ganon, well, di ba? Yun lang yung problema yun sa lang, life. Di ba? Pero pag pumunta ka na pala sa totoong buhay, Diyos ko, pasan mo palang mundo. Ganon yung Sabi ko nga, unang-unang acting experience ko, ilang beses ko na nakwento to, minura ako ng director ko, 2 a.m. in the morning. 200 kaming talent nun sa isang commercial dahil hindi talaga ako marunong umakting. First commercial ko eh. Nung ma-acting akong ganyan, kinukunan ako, nagmumotor-motor ako. Okay. Nung nilipat yung camera sa harapan ko at mukha close up syempre nakikita ko lente. Hindi ning motor. Ang nangyari ngayon, nagalit kasi wala akong mata. Ibig sabihin, hindi ako marunong umarte. Minura ako ng director. Siyempre, napahiya ako, daming talent Tapos pinapapalitan ako. Mabuti na lang wala sila makuha ang kapalit ko dahil 2 a.m. in the morning. Pero sabi ko noon, mula noon hanggang ngayon, hindi ko siya tinake na parang,
ayoko nang maranasan yun. Kumbaga, talagang sinusumpa ko yung director. Hindi. Yun yung nagpatibay sa akin. Yun yung ginawa kong pundasyon na parang sabi ko, dahil sinabi ko nung araw na yun, ayoko nang maulit yun. Kasi ang sakit sa loob na mapahiya ka at mamura ka. At syempre, magkakasing edad lang kayo, di ba? Tapos parang ang dating mo, ikaw yung pinakabobo sa lahat. Sabi ko nun, ayoko na mangyari. Kaya yung kinukwento ko kanina na every time na nagkakaroon ako ng opportunity magtrabaho, sabi ko gano'n talaga nag-aaral ako. Tinitignan ko yung mga veteran actors, sabi ko kung paano sila umarte. Hanggang later on, pinakikinggan ko yung director, paano nagbibigay ng, nagmumuestra siya, kung ano yung gagawin, yung description, yung eksena, Yung writer, paano kinukorek yung mga eksena, binubuo. Pero yung hindi ko akalain na yun pala yung proseso. Na kung saan ako ngayon, nadaig ko pa na nag-aral ako. Na sabi ko nga, kaya ko nabiruin mo, sabi ko, alam mo ba darating ako sa set, sa totoo lang, wala akong bit-bit na kwento. Wala akong bit-bit na kwento, wala akong idea. On the spot, kasi gusto ko, pagdating ko sa set, mararamdaman ko yung location, makikita ko yung actors, doon lahat nabubuo sa akin ng kwento. Kaya sa totoo, sa set namin yan ganito para hindi, yung iba kasi nalilito. Sabi nila walang script, may script naman. Ganito yan. Yung totoo dyan, walang script yan. Kasi iniisip ko yung mga veteran actors. Kasi hindi lahat ng veteran actors kaya nila mag on the spot na walang script. Kasi syempre sanay sila na sa bahay pa lang minimemorize na nila yan. At yun ang tama. Sabi nga sa pag-artista, ang script is Biblia yan. Ibig sabihin, sa bahay pa lang inaaral mo na yan. Kaya yung mga veteran actors, pati yung lines ng mga kaeksena nila, kabisado nila yan. And then, sabi ko, hindi yun yung nakasanayan ko dahil kay Direk Dante ako lumaki. Ibig sabihin, lahat kami on the spot. Diba? Organic, kung ano yung nakikita namin, yung script, kahit may script kami, na-adjust. Ako, sabi ko nga, binubuo ko yung script. Gagawin ko dyan, ito yung kwento, okay? Sasabihin ko na sa mga writers, kasi 3 unit kami. Sa bawat unit, ito yung kwento, ito yung mangyayari sa kwento, sa character, buuin nyo na yan. Ito sa kabila, ito gawin nyo na yan. Sa akin, wala. Pagdating sa unit ko, walang script. Kasi sabi ko nga ganun, kasi doon ko bubuin yan. Kasi, ang kwento ng show ko, kay Tanggol tumatakbo eh. Ibig sabihin ako yung nagbibigay ng buhay. Kung saan pumunta ang character ko, kung anong mangyari kay Tanggol, yun ang susundan ng lahat ng character eh. Ayoko siya maging predictable. Ayoko siya parang, alam na namin yan, napanood na namin yan, o ano yan, alam na namin yung mangyayari dyan. Na which is yun nga sinasabi ko, every time na gumagawa ako ng kwento, ayoko yung alam na ng tao kung ano yung mangyayari. Yung parang, alam na namin, mamamatay. Mamamatay pala. Kakabigin ko ngayon yan. Kasi sabi ko nga, kasi ako pag nanonood ako, kapag naisahan ako, nung pinanonood ko, doon ako kumakapit. Shit! Ay, hindi siya namatay. Ang galing nun ah. Tapos next episode, gusto mo ulit panoorin. Pero pag, sabi ko sa inyo di ba? Di ba? Tapos aalis ka na, di ba? Yung gano'n na ano. Kaya ang ginagawa ko, sa ibang unit, may script na yun, pinagagawa ko na sa mga writers. Pero sa akin, hindi. On the spot. Kaya minsan, yung ibang mga artista, ang gagawin ko muna dyan, lalo na pag veterans or baguhan, bibigyan kita lines onti lang. Ano, saan ba tayo pupunta? Yan lang lines mo. Ha? Okay, ito bibigyan ko. Medyo mahaba kasi matagal-tagal ka kabisado. Ngayon, ako ang pinakamahabang lines. Kasi, minsan, ganito pa yan. Ma-acting tayo. Tapos nararamdaman ko, yun yung problema ko. Kasi dahil nagdidirect ako, nararamdaman ko parang laylay. Parang hindi gano'ng mabigat yung eksena. Walang gano'ng dating. Iibayin ko yan on the spot. Nag-a-adlib ako. So, pati sila, reaction nila. Oo, yung reaction. Bakit? Kasi, ang kasabihan sa amin, sa may mga artista, sa mga director, dapat acting is no acting. Dapat hindi ka umaarte. Kasi, paano mo magagawa ang isang bagay na hindi siya pa-arte? Artista yan. Definitely, acting yan. Paano mo makakapture ang isang bagay na makukuha mo yung nuances niya na very natural na para hindi umaarte? Di surprise mo. Tanggalin mo siya dun sa ni-rehearse nyo. Tanggalin mo siya dun sa minemorize niyang lines. Di ba ang reaction niya? Kasi mag-iisip ka eh. Magre-react ka na parang, oops, asan to? Pero pag mahina ang artista, matitigalgal, gaganon. Pero pag matalino ang artista, sasakyan niya yan. Tatalon yan. Magje-gel kayo, jajibe yan. Dumating ako sa probinsyano, sa sobrang bored na namin dun. Kasi lock-in kami. Minsan 3 months eh. 7 years na. Okay. Minsan nag-games na ako dahil sa sobrang kabisado na nila ako. Ganito na yung games namin. Ito, eksena. Okay. Ano lines? Wala. Ikaw ang 1, ikaw ang 2, 3, 4. Ako 1, 2, 3, 4. Ako rin ang last 7. Okay. Ako magsisimula. Ibig sabihin, kung anong sasabihin kong lines, yun ang susundan natin na kwento. Ibig sabihin, yun ang topic. Di syempre ngayon, yung mga hindi marurunong gumawa, kakabahan, shit, paano to?
Di ba, hindi naman ako marunong gumawa ng lines. Lagi kong sinasabi, ganito lang kasimple yan. Di ba tayo, pag nagkita-kita tayo, daldal, like ako ngayon, daldal ako ng daldal, kwento ako ng kwento, pero hindi ko ito pinaractice. Pero very organic yung lumalabas. Nag-iisip ka, nakikiramdam ka, pinakikiramdaman mo yung lahat. Sabi ko, parang ganun din yan. Pag may sinabi akong ganun, sasakyan mo lang. Di ba, may opinion ka dyan. Alam mo na yung character mo, 7 years na tayo dito eh. Alam mo na yung sasabihin mo. Ngayon, dahil ikaw yung 2, magre-relay ka sa sinabi ko, sa sinabi niya, alam mo na yung sasagot mo. Ang masakit, minsan, kinakabig ko. Bigla ako nagdadrama. Bawa, ginawa ko, 1, 2, 3, ako yung 3 ako din yung, ako yung 7 last. Biglang sa 3, bigla akong dinrama. Kakabig ngayon lahat yun. Ganun. Biriin mo hanggang si Tito Jaime, si Angel Aquino, sila Kuya Raymark. Lahat sila natuto gumawa ng lines. At nakikita nilang ganun pag sinabi ko, open lang to. Kasi sabi ko, ba't kami dumating sa point na ganun? Kumbaga parang alam mo yung, inaakyat nyo na yung level ng, ito yung normal na trabaho natin. Pateatro na nga eh. Ito na yung, ano na to, di ba? Parang, ano ba tawag din yung kapag wala ang isa atin kapag yung, Kailangan mag-adlib? oo, adlib. Di ba? Pag paano ko makakapag-adlib kung wala? Pero sabi ko nga, dahil alam mo na yung character mo, alam mo na yan kung paano mo gagawin yan. Kaya sabi ko nga, ganun yung nangyayari na nag-iiba-iba na yung antas. Lumayo tuloy ako sa Okay lang. Okay, yun yung una. Yung sinasabi ko yung rejection, yan yung pinakamasarap kasi yan yung magiging pundasyon. Di ba? Ano yung second question? Yung feeling nila ay nahuhuli sila sa mga kasabayan nila. Hindi. Ito yan ako eh. Like kunyari sa NBA, 'di ba? NBA to the jump lang ako. 'Di ba minsan may drop pick 'yan, 'di ba? Yung first drop pick, parang yun lagi sinasabi natin na shit, siya yung pinakamagaling, 'di ba? Pero tignan niyo kadalasan, kung sino yung third and second, siya yung pinakasumisikat. Ang ibig sabihin, kay kunyari sa PBB, pag nanonood ako ganoon, ito yung beta. Pero biglang may parang, 'di ba, may dark horse na biglang shit, ba't sa dulo siya biglang nanalo? Kaya sinasabi ko, huwag ka mawawala ng pag-asa. Kasi yung sa umpisa, okay yan, pasikatan tayo, pagalingan tayo dito. Pero habang nandun ka sa nag-aaral ka. Kumbaga, nagpe-prepare ka, pinalalakas mo yung sarili mo. Kasi sabi ko nga, ako nagsimula ako, kontrabida eh. And then after that, nung nabigyan ako ng break, nahihinog ka eh. And then nadidevelop ka na na dapat lagi mo lang paghahandaan, na dapat lagi kang handa. Kasi para pag binigay sa'yo yung spotlight, yun na yung wala ng turn na magkamali ka. Yun na yung wala ng chance na, naku, hindi ko alam yung gagawin ko. Hindi. Dapat habang hindi pa ikaw yung nasa spotlight, nagpe-prepare ka na. Para pag dumating sa yung pagkakataon na yun, handang-handa ka na. Kaya yung sinasabi ko na parang huwag ka kung nahuhuli ka, okay lang yan. Kasi hindi naman to karera na unahan eh. Sabi nga sa showbiz, pahabaan to eh. Kahit sa career, di ba? Hindi to paanuhan, hindi. Ipunin mo, kung wala ka pa ganong knowledge dyan gano'n, sabi ko, nasa sa'yo yun bilang tao. Kasi kung magtatamad-tamaran ka at di mo i-improve ang sarili mo, hanggang dyan ka lang talaga. Pero kahit may nauuna sa'yo at mas magaling sila sa'yo, okay lang yan. Pero ang importante, huwag kang bibitaw. Ang pinaka-importante, magtsatsaga ka. Kaya nga lagi ko sinasabi, ako para sa akin, mas importante sa akin yung hard work. Yung masipag ka, yung Kasi yung galing, honestly, paggaling sa pag-arte, natututunan yan. Meron lang na talaga mga gifted Meron talaga yung first acting experience, walang nilagay mo, pero wow, ang galing. May ganun talaga. Pero huwag ka ma-insecure doon. Kasi kung hindi ka pa man ngayon, baka hindi pa ito yung right timing o hindi pa ito yung oras para sa iyo. Kasi kahit ako, sinasabi ko sa sarili ko, sino mag-aakala yung dating tambay, 'di ba, na after that extra na kontrabida, na sabi ko nga, kaya ko sabihin, ako yung pinakapangit na pinanggalingan na karir. Kasi nga, sa indie film sa pinanggalingan ko, biruin mo, gay film ang pinanggalingan ko. Tapos, hindi ko akalain na kahit pa paano, mararating ko to. Pero sabi ko, pinanlaban ko? Pinagtyagaan ko talaga. At habang pinagtsatsagaan ko, nag-aaral ako. Hindi ako nag-aaral na nagyayabang nagbabasa ng libro, workshop ako, schooling ako. Hindi. Kasi sabi ko nga, more than anything else, nasa practical nandito sa totoong buhay, sa set. Doon mo makikita ang lahat. Kasi maraming magaling sa pagbabasa, maraming na-a-apply ba. Magaling sa pagpo-post. Pag pinopost, wow, ang galing. Di ba? Parang, wow, nag-aral sa ganyan. Wow, di ba? Pero pag nakita mo ba? O hindi. Yeah. Nandito eh. Kumbaga sa practical exam sa totoo. Yeah. Kumbaga sa totoong buhay, nandun ang labanan. Yeah. Alam mo, I love that you said that kasi kahit yung kwento mo ay nasa mundo ng pag-aartista, ng production, pakiramdam ko, anyone from any industry, ma-apply yun na kung hindi mo pa oras, ibig sabihin lang, may kailangan ka pang matutunan, may kailangan ka pang improve, may kailangan ka pang gawin para
sobra ako naniniwala dun sa sinabi mo na pag dumating kasi yung moment, kailangan handa ka. Oo. Kasi kung hindi, paano na? Totoo. I did want to ask something kasi minention mo na nga yung journey mo. You've shared this in many other interviews before. Paano hindi matakot na lumaki yung pangarap? Kasi yung actor, gusto mo lang naman may trabaho, may sweldo, pero nangarap ka ng mas malaki. You wanted to try directing. Eventually, sinabi sa'yo, oh, try mo kaya mag-produce. So you tried producing. Kumbaga, hindi mo man to plano mula sa simula. Madami kasing mga Pilipino, siguro culturally, yung okay na to. Pero kung tutuusin, kung in-empower mo sila, kaya pa nilang mangarap ng mas malaki. Minsan lang, dahil sa sinasabi ng tao, oportunidad, hindi nila nagagawa. Paano hindi matakot na lumaki ang honestly, pangarap? kasi, ano yan through experience, habang nandun ka kasi, natututunan mo siya eh. Nagiging kumpiyansa ka na, nagiging kampante ka na. Yung knowledge mo, umaangat na rin. And then kapag umangat na yung knowledge mo, may iba pang opportunity na magbubukas eh. Makikita mo eh. Tapos ang iisipin mo lang, para lang itong sa simula eh. Kasi ako honestly, nung nag-direct ako, di ba? Sabi ko, paano nag-start ako mag-direct? Sabi ko lang gano'n, na parang sabi ko, gusto ko sumali sa Metro Manila Film Fest this time. Na ako naman yung bida. Kasi sabi ko, Bianx, kinuwento ko na ito. Sabi ko, nung araw, nung nagsisimula ako, hindi nila alam, pumapartner lang ako. Pumapartner ako kay Sarah, kay Ate Chris, kay Tony, kay Vice. Pero sa totoo lang nun, hindi ako malaking artista nun. Nagsisimula pa lang ako. No? Kumbaga, sila Ate Chris ang talagang, kumbaga kumukombinasyon pa lang ako. No? Kumbaga parang parang rookie pa lang ako doon. Di ba? Parang Pero pag ginanya na kasi kayo, pinagsama na kayo sa ganun, uy, parang malaki na rin yung pangalan mo dahil nandun ka na eh. Di ba? Parang, ka na eh. Sabi ko nun, parang, nung naramdaman ko na, parang ito yun, sabi ko, parang nung naramdaman, parang kaya ko na. Parang this time, feeling ko may manonood na sa akin pag gumawa ko ng pelikula sa Metro Manila Film Fest. Sabi ko, kung gagawa ko ng pelikula sa Metro Manila Film Fest, ano? Sabi ko, siguro dahil ginagawa ko ang probinsyano, sabi ko, bakit hindi panday? Sabi ko, para nakaano rin kay FPJ. Pero sabi ko, iibahin ko yung flavor. Hindi siya panday ni FPJ. Ang ginawa ko, apo. Para ibang kwento, para mabibigyan ko ng flavor ko, ng tweak. Kasi pag ginawa ko lang yun, the usual yun, napanood ko kay PJ, kay Kuya Bong Revilla, at sa lahat ng gumawa ng panday, isa lang yung kwento. Tinuwik ko, ginawa ko modern. Panday sa panahon ngayon. Diba? Parang, siya yung lolo ko. And then sabi ko gano'n, okay, sabi ko, sino magdidirect? Pero parang gusto ko magdirect. Sabi ko lang, mararamdaman mo yun eh. Sabi ko nga dahil umaangat na yung mararamdaman mo, sabi ko parang gusto ko magdirect. Pero kaya ko ba? Saka sino magtitiwala sa akin producer? Sabi kong gano'n. Kasi sabi ko, ang iniisip ko noon, baka mamaya may producer nga ako dahil syempre kahit paano nakikilala ka na, may sumugal sa'yo, paano ko malugi? Anong mukhang ihaharap mo doon sa tao na pinag-ipunan niya? Diba? Sabi ko nga, like kunyari, naranasan ko to. Nag-show kami sa ibang bansa. Yung ibang mga Pilipino doon, para makapag-produce lang ng show namin, binibenta yung bahay na matagal nilang pinag-ipunan. Tapos nalugi. Ganun kasakit na ayokong maramdaman kung sino man yung tao magpuproduce noon. Sabi ko sa sarili ko nun, kahit pa paano, maipon na ako. Sabi ko, kung ito yung magiging matrikula ko, para makapasok ako, susugalan ko na. Kaysa nag-aral ako, di ba sa totoo lang, kung nag-aral ako ng film, ako nag-produce. Sa sarili kong partida, wala akong alam sa directing. Pero ang puso ko, nararamdaman ko na gusto ko. Hindi ko lang alam kung kaya ko. Siyempre, consult. Sabi kong ganun. Tingin niyo ba kaya ko? Ganun. Sabi niya, nakakapagkwento ka. Nakakapagpa-arte ka ng artista. Alam ko anong gusto mong mangyari. Sabi niya ganun. Sabi ko, wala akong alam sa camera. Sabi ko, hindi ko naiintindihan ng lente. Sabi ko, hindi ko nga alam tawag niya sa numero ng lente na yan. Alam ko lang, wide, medium, close-up. Sabi ko ganun. Sabi sa akin ganun. Ba't mo po problemahin yun? Hindi ka naman cameraman. May DOP ka naman. Sabi niya ganun. Ang director, siya nagbibigay ng kwento. Siya yung nagpapa-arte. Siya yung overall ng pelikula. Sabi ko, sa totoo lang, di ba, ako naman nagbibigay ng kwento ng show, ako naman nag-ano, kung mangyayari. Sige na nga, baka na nga. Tapos talagang ginawa kong entrance fee na sabi ko, wala magtitiwala at ayoko makasagabal, ayoko may masirang buhay. Sinugalan ko sarili ko. Pikit mata. Ito pala pinaka-importante. Ang ginawa ko dun, ang kinuha ko yung lahat na magagaling sa technicals na kilala ko. Magaling tama. na DOP, magaling na ganyan, choreographer, lahat.
producer, LM, lahat ng mga magagaling na alam ko. Kasi ako hindi magaling eh. First time eh. Yeah, kukuha ka ng magaling Na dun sa magaling, mga nasusuporta bagay sa'yo. na kailangan mo. Kasi kung ikaw hindi marunong, hindi ka magaling, at least magagaling lahat yung magaguide sa'yo, magtuturo sa'yo. First time mo eh, di ba? Ang ano ko lang, lakas sa loob eh. Pero itong hindi ko may paliwanag. First day ko, Quiapo, eksena, action agad. Pagdating ko dun sa set, para na ako sinapian. As in, alam ko saan ang pwesto ng camera ko, alam ko kung anong gagawin ko, alam ko lahat. Tapos sabi ko nga, ang pagdidirect, kadalasan niya sa pelikula, may iba mga director, honestly, na yung mga sobrang gagaling na mga director natin, minsan one sequence lang sila sa isang araw. Marami na siguro yung 4 o 5. Ako di kayo maniniwala. 15 sequence sa isang araw. Ginawa kong TV. Bakit? Hindi dahil putyo-putyo yung ko, kundi kasi sanay ako sa indie. Yung bilis kung paano ko, dahil bata, yun yung sinasabi ko nung time na yun, nung habang nandun ako nag-aaral ako, nakikita ko yung pacing, paano yung galaw, paano yung bilis, paano ka mabilis mag-iisip na, sabi ko nga isang malaking problema ko, alam mo 4 hours yung pelikula. Oh my gosh, ang haba. Okay, diba? Biriin mo yun, 4 hours. Sa 4 hours na yun, ibig sabihin yun, yung budget yun magpapatong, di ba? Pero hindi siya nagpatong. Kasi sabi ko, ganun kasi ako kabilis. Kasi biriin mo, nakaka-15 sequence ako sa isang araw. Ibig sabihin, kung ang budget ko sa isang araw, ganito lang. Yung budget kong yun, kasi sa sobrang dami kong sequence na nagagawa, humaba siya ng humaba. Kaya nagka-problema ako nung editing na. Paano gawing 2 hours? hours? Paano mo gagawin 2 hours? Dapat nga 150 lang eh. Paano mo gagawing 2 hours itong pelikula? Hindi ngayon, kinatay ko ng kinatay. Talaga nagtanggal ako na nagtanggal. Pero kapag director ka, mahirapan ka kasi masakit sa'yo dahil alam mo kung gaano mo pinaghirapan kunan yan eh. Yung location, yung eksena, yung production, yung pera. Parang sayang. Pero wala kang choice. Pero again, natuto ka doon. Natuto ko doon. In fairness naman, nung gumawa ulit ako ng pelikula, second movie ko, ganun din, 4 hours pa rin. Hindi pala. Okay, ito naman yung catch, di ba? Ito yung natutunan ko. May ginawa akong pelikula, sabi ko kasi, ito naman, action comedy. Kasi ito naman yung sinasabi ko, Biancs, na papasok na sa iyo yung business side. Kasi like kong sinasabi, ang pag-artista, dapat dalawa yan. Isang art and business. Kapag art ka lang, artista ka lang, artist ka, okay yan, walang mali dyan. Pero dapat alam mo rin yung business side. Yung business side, ito na yun. Kung nasan ako ngayon, kung paano ko ito na-penetrate, kung ba't ako nandito ngayon. Yung sinasabi ko ngayon, sa second film ko, paano pumasok yung business side, ganito. Shoot ako. Kasi nga dahil wala akong script. May script ako. Papagawain kita ng script. Ito, kukwento ko sa'yo. Gagawin mo ngayon. Pero maniwala ka. Hindi ko binubuksan. Hindi masusundan. Oo, hindi ko siya binubuksan kasi alam ko yung concept ko eh. Yes. Alam ko yung ako magbibigay ng lines. Nandito, tsaka nandito. Di natapos ko yung pelikula. 4 hours na naman. May flashback. Yung flashback niya, si Onyok ng bata, ako. Tapos, Mami Ay, ganyan. Ang laki ng casting. Sabi ko, paano ngayon yan? Sabi ko, 4 hours na naman. Ganito na lang. Para maging 2 hours, tanggalin nyo lahat ng flashback. Siyempre, naawa ko kay Onyok. Sabi ko, break niya yan eh. Tanggalin nyo na. Sabi ko, wala tayong choice. Tanggalin natin. Dito na, pinalabas ko na sa sinihan, yung pelikula. Okay. Ngayon, ibibenta ko na yung pelikula sa ABS. Sa I Want. Sabi ko, gano'n ngayon. Pag meeting ko. Alam nyo bang napaka-special niyang pelikulang yan? Bakit? 2 parts yan. At hindi ko pinalabas sa sinihan yung first part. Para lang sa I Want yan. O di ngayon, ang nangyari, 2 pelikula na ibenta ko sa kanila. Galing. Sa totoo lang, hindi ko pinapadya. Inedit ko yung kasi yung rin 1 hour and 50 minutes din yung first Buo part. din, yeah. Naging pera siya. Ang Yun yung sinasabi kong, apat alam mo yung business and Yes. Yun yung mga experience. Yun ang bunga talaga ng lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng mistakes, ganyan. At least ito, mas alam mo na talaga ngayon. And I wanted to talk about that. Kanina sinabi mo na ang hinire mo talaga the best of the best na alam yung mga hindi mo kalakasan. Ang support system sa'yo, napaka-importante for sure kasi napakarami mong ginagawa. I'm curious, ano yung importanteng katangian na meron kailangan lahat ng taong nasa pinaka-close circle mo? Una-una, dapat naniniwala sila sa akin. Kasi akin yung vision eh. Ito yung mangyayari. Kasi like kunyari, ako yung nasa ako yung head eh. Kung ang mga directors ko ay hindi naniniwala sa akin, sasabog kami. Ngayon, ang pinakamasarap na parte para sa akin ngayon,
yung lahat ng mga directors ko, hindi mo na alam kung sino ang nagde-direct sa bawat plot. Ibig sabihin sa bawat eksena nung ano. Kasi iisa na kami. Pero bago mangyari yun, kailangan pakita mo muna sa kanila na alam mo yung sinasabi mo at ginagawa mo. Kaya sabi ko nga, dapat iisa kayo ng vision, dapat naniniwala sila sa'yo. Kaya ngayon nga sabi ko nga, as a team leader, sabi ko nga, gusto ko naman ngayon, iangat naman ngayon yung mga technical. Gusto ko, sabi ko, kumuha na tayo sa next project natin, mas magagandang mga camera, mas magagandang mga ilaw, lente. Yun talagang sabi ko nga na, hindi naman masama mangarap. Kasi sa totoo lang, like ko sinasabi, napakagagaling ng mga Pilipino. Hindi ko makalimutan na, biruin mo nung first movie ko, 500,000 lang ang budget ng buong pelikula. Pero kami yung nanalo. Yung 500,000 na yun, baka pang merienda lang nila yun. Pero biruin mo kami nanalo sa Locarno Film Festival. Nung lumaban kami, back to back sa Cannes. Lumaban kami ngayon, service ang dala namin. Sumunod na taon, lumaban ulit kami kinatay. Nanalo si Direk Dante. Ibig sabihin, sabi ko nga, napakagaling ng mga Pilipino. Sa totoo lang, ang kulang sa atin, suporta. Kung nasusuportahan tayo ng tama ng gobyerno, kayang-kaya nating ilabas ng lahat ng galing natin. Kasi, nung nagtrabaho ako sa Canada, sa totoo lang, ang gustong-gusto nila ng mga trabador doon, mga Pilipino. Kasi napakasisipag natin at napakagagaling. Doon ako nanghihinayang, bakit sa ibang bansa ina-up tayo, samantalang dito hinihila tayo pababa. Hindi tayo nasusuportahan ng tama. Lalo na, sabi ko nga, yung sa agriculture natin, yung mga magsasaka natin, mga mangingisda natin, sayang yung mga lupa natin, sayang yung ganda ng Pilipinas. Nakakahinayang ng sobra. At wala kang magawa kung hindi, alam mo yun, magsumikap mag-isa. Kaya nga sa totoo lang, Bex, yung ginagawa kong gano'n, yung inaakay ko yung sa production na ano, kaya ako inihila. Kung walang susuporta, like kunyari sa ibang mga veterans natin, kung hindi ko sila kukunin, wala nang kukuha dyan. Wala na nga ano sa kanila. Kasi syempre, naiintindihan ko, it's a business. Kapag hindi ka na pagkakakitaan, 'di ba? Hindi ka na business. Syempre teka lang, 'di ba? Business 'yan eh. Pero sabi ko, ngayon ako may kakayanan, may pagkakataon, hinihila ko. 'Di ba parang sabi ko, bakit? Sabi ko, tagahanga ako eh, 'di ba? Fan ako dati at alam ko yung pakiramdam ng wala. Kaya sabi ko ginagawa, one time nga mayroong sa akin taping ako ng Batang Quiapo. Umuulan. Tapos alam mo, nasa labas ng pinto nung location namin sa gate. Hindi kami magkakilala. Awang-awa ako sa kanya na parang pelikula yung eksena kasi hinihintay niya ako, umuulan. Pabaklas na ako papuntang Antipolo. Tapos biglang sabi niya, Direk, sabi niya ganun. Sabi niya, Direk, baka pwede mo naman ako bigyan ng trabaho. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi ko sa kanya, gusto mo ba? Sabi niya, opo, ganun. Sabi ko, sige, kunin mo yung number. Kinabukasan, kinuha ko agad. Sabi ko, meron akong chance na ibibigay sa'yo. Sabi ko, okay lang ba? Mag-marshal ka. Kasi ginagawa ko ngayon, yung mga stuntman, pag wala silang taping, ang ginagawa ko, kinukuha ko silang marshal. Sila yung nagbabantay sa amin. Kasi sabi ko, para may totoong trabaho, hindi parang yung pag-artista ka, di ba? Pag wala kang taping, wala kang racket, wala. Hindi, para pag wala kang taping, marshal kayo. Pero sabi ko, pangako ko sa'yo, sa next soap ko, kukunin kita. Sige po, ganun. Ang problema niya naman, meron siyang may problema siya, may pila yata siya, ganun. Tapos sabi ko sa kanya ganun. Alam ko, kasi parang pinalayas na siya sa bahay nila, sa apartment eh. Mag-isip ka, sabi ko, anong pwede mong pagkakitaan? Kasi sabi ko, ilan ang anak mo? 3. Wala siyang asawa. Mag-usap-usap kayo ng mga anak mo. Mag-isip kayo, anong pwedeng negosyo nyo kahit wala ka doon na kayang patakbuhin ng mga anak mo. Sabi ko, best example, baka pwede kayo magtinda ng banana queue, ng mga tuknek, ng mga sago, merienda. Para may pang araw-araw lang kayong pandao sa pangkain nyo. Para ikaw habang nagba-marshal ka, sabi kong ganun, at least kesa lahat, wala. Diba ganun? And then after that, ganun, ang masakit, nung pinapaano ko na, hindi daw siya pwede mano kasi may ano. Tapos yung pinapaano ko, anong business? Wala rin. Sabi ko, doon ako na parang, kahit bigyan natin ng opportunity, kung yung tao na panghihinaan ng loob, anong magagawa mo? Kasi sabi ko, magbibigay tayo ng opportunity. Pero nasa tao pa rin kung anong dapat niyang gawin eh. Kasi hindi ko siya pwedeng ako lahat magdidictate, ako kikilos para sa'yo. Kahit gawin ko yan, kung hindi mo alam paano gagawin yan, hindi mangyayari yan. Kasi like ko sinasabi na lang ako, sabi ko, nung binigyan ako ng isang maliit na oportunidad, yung kagayang sinabi ko, from extra, ginapang ko. Kahit sabi ko nga ganun, kahit hindi matulog. Naranasan ko talaga, nasa Novaliches ako, parang MMK. Bubuhos ako ng tabo kami. Gagano, malamig na tubig. Umiiyak talaga ako kasi napakap ako ng 4 a.m. 7 a.m. ang call time ko sa next ano ko. Di ba?
Pero sabi ko, wala kang choice. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, gagawin mo ang lahat. Walang taong magtutulak sa'yo o hihila sa'yo. Ikaw ang kikilos pag may gusto kang mangyari sa buhay mo. At yun, sa hirap na nangyayari ngayon sa buong bansa natin, sa lahat ng mga Pilipino, ayun na lang ang nakikita kong kaya nating gawin. Kung hindi tayo ang magsumikap para sa pamilya natin at sa buhay natin. Yeah. Alam mo, ikaw lang ang nakakagawa ng ginagawa mo. Kasi hindi lang yung show, di ba? Pati yung well-being, pamilya ng mga tao sa set mo, iniisip mo. So even if, going back to what you said earlier, pakiramdam mo dati hindi ka artistahin. Ito talaga ang tadhana mo. And obviously, lahat nung, I guess, kailangan mo na skills, energy, binibigay sa'yo ni God every day, di ba? Para magawa mo ang lahat ng to. I just wanted to wrap up this conversation. Sobrang dami mong na-share na wisdom. Magandang, no? No, sobrang valuable kasi yung hard work, di ba? We were talking about it earlier. Ano talaga siya eh. Sa generation natin, nakapedestal siya eh. Pero ngayon, sa generation, sa Gen Z, sa Gen Alpha, parang iniiba na nila yung mga priorities na sila sa life. Gusto nila purpose, gusto nila work-life balance na hindi din naman masama. Pero tama naman yun. Tama naman, pero yun nga, ito yung nagagawa ng hard work at saka heart talaga. So, we are both in our 40s era. Ang sarap ng 40s. No? Honestly, masaya ang 20s, masaya ang 30s, pero iba yung... Ano natutunan mo sa 40s? Ang 40s para sa akin, gusto ko yung siya na yung nag-interview. Hindi kasi meron ako natutunan. Honestly, Ako, meron. Meron eh. Yes. Ano? So, syempre 40s is one, mas kilala ko na yung sarili ko. For sure. Kung ano yung mga yes ko at mga no ko. Pero merong peace and contentment na 40s ko lang na experience. Na hindi ka na masyadong nag-iisip na mga ibang bagay-bagay na hindi naman importante. Ikaw, ano yung dala ng 40s sa'yo? Kahit pa paano, kumalma. Mas natuto kong yung magpalagpas ng mga bagay-bagay na ano. Kasi dati, di ba? Yung don't sweat the small stuff. Oo, kasi dati talaga pakikialaman mo lahat eh. Talagang, hindi, ganito yan. Ngayon, parang, sige, okay na yan. Saka, honestly, minsan, katulad minsan, di ba may sisend sa akin script. Hindi ako ganong happy. Pero sabihin ko na, okay, ganda. Bakit? Kasi, hindi naman lahat mapaperfect mo eh. Maaaring sa tingin mo, ito yung maganda. Pero hindi mo naman masasabi sa panlasa rin ng lahat ng mga Pilipino. Kaya, pag nakulong na yun, basta hindi masama, kumbaga sa 1 to 10, 7 yan, okay na yan. Kasi ang hirap na ipilipit mo lahat na every time. Tapos parang higpit silang gano'n na parang ano ba naman to, napakahirap magpalusot ng script o whatever na. Hindi, natututo na ako na sabi ko, basta tinatansya ko, basta meron lang akong gano'n. Sabi ko, wala namang kalaban. Ibig sabihin, okay naman ang ratings. Sige, okay na yan. Hindi lahat titirahin mo, hindi lahat aanuin mo. Basta natututo kang kumalma sa pangalawa. Ngayon natututo na ako mag-no. Di ba? Kasi dati Superpower diba, yan. kasi dati lahat parang walang masabi sa ipiplease mo eh. Lahat talaga sige, okay po kahit ba nagsasuffer ka na o magkakaroon. Ngayon sabi ko nga hindi eh. Sabi ko ano yun eh. Kumbaga nire-reserve ko na to para sa sarili ko eh. Saka I think dito ka rin makakakuha ng respect. Para hindi ka rin nila na kaya ko yan. Oh, ganun lang yan. Ngayon natututunan ako mag-no. Pag alam ko na parang kailangan ko natutira sa sarili ko. Natututo ko magtira sa sarili ko. Noong 40s, no? Yun Yes, correct. Hindi lang bigay ng bigay, pero meron din para sa sarili. Minention ko yung 40s kasi syempre through your 20s, 30s, nakuha mo na yung mga awards. Nakuha mo na ang power, a certain status, impact, meron ka na. Money, diba? Wealth, very comfortable, able to share with others as well. Love, check na din yan. So, ano pa yung isang nilook forward mo na ma-achieve in your 40s kung lahat yun ay check na? Ito, sobrang corny na ito yung peace and happiness. Kasi sabi ko nga, ang pinaka-importante ngayon, honestly, pag nandun ako sa bahay, pag tinitignan ko yung garden, kasi yung nagpapaano sa akin talaga. Nagpapakal. Oo, yung tubig sa yung garden. Kasi sabi ko nga ganun, ang pinaka-importante ngayon sa gulo na nangyayari sa buong mundo, ang pinaka-importante, yung safe ka. Saka yung peace ng family mo. That's it. Kasi like kunyari ngayon, bawa may mga whatever issue, na-hurt ako pag yung mga andaming sumasawsaw, yung mga bashing, na para bang na ano ka doon. Minsan 'di ba katulad yan, whatever kung ano man yung topic.
naiisip ko yung taong binabash. Yung para bang, sana naiintindihan nyo rin yung pakiramdam nun. Kasi naranasan ko yun eh, nabash ako nung Laban Ka Pamilya, di ba? Kung ano-ano pinag-aano sa amin nila Kim, na parang dati, sabi ko nga nun, sabi ko, kung anong ginagawa namin, di ba? Nandyan kayo, nakasuporta sa amin. Tapos, ba't ganito? Biglang parang hindi na nagkaintindihan. Parang hindi nyo na rin naiintindihan yung pinaglalaban namin. Ang pinaglalaban namin, yung mga tao mawawalan ng trabaho. Na parang ang galito kasakit na parang ang Pilipinas ngayon sa sobrang hirap, hindi nila nakita yung mga tao mawawalan ng trabaho. Na hanggang ngayon, ano nangyari sa mga tao na walan ng trabaho? Wala. 'Di ba? Lahat pahila. Tapos, 'di ba? Tapos ngayon, ito yung nangyari, 'di ba? Parang 'di ba ang tayo ngayon may karapatan ng lakas ng loob ngayon bumalik 'di ba? 'Di ba? Ito yung pinaglalaban namin, yung karapatan namin, yung hanap buhay namin 'di ba yung ano na parang ganoon lang na sabi ko nga magkaroon ako ng peace of mind at alam kong safe ang family ko, 'di ba? Yun na yun. Basta yung sabi ko nga alam mo like sinasabi ito, ang safe place ko yung bahay ko. Kasi pag lumabas na ako diyan sa gate, alam ko na eh. Alam ko na pwede ka nang i-judge, whatever it is, kung ano man yung ano. Wala na, open ka na to the public, kung ano man ang isipin nila, sabihin nila sa'yo. Pero pag nasa loob ka ng bahay ko, parang doon ko sinasabi na alam ko yung protection eh. Yun na lang yung pinaka-iingatan ko, yung privacy. Kasi yun ang parang pinakamahal na bilin ngayon eh. Kasi ngayon parang open to the public lahat. Ngayon lahat may opinion sa'yo eh. Kaya sabi ko nga nung malaking rin yung tinake down ko yung noon, yung social media ko. Kasi after nung binash talaga ako, tinake down ko eh. Sabi ko gano'n. Kasi doon ko naranasan na first time kong binash ako ng gano'n na sobrang sakit pala. Na nakakalungkot. Na sana naiisip din ng mga tao. Yung mga pagsasalita nilang gano'n, yung pag-opinion nila. Lalo na kung wala naman silang, wala naman silang relasyon doon sa tao. Sana naiisip din nila yung effect doon sa tao. Kasi hindi gano'n yun. Hindi nila alam yung repercussion na maaaring mangyari. Parang gano'n. I agree na peace, happiness ang goal natin in our 40s. Pero magdadagdag ako, especially para sa'yo at para sa akin na din, lahat ng 40s. Good health! Ako, good health para sa'yo, para mapagpatuloy mo pa ang amazing na trabaho na ginagawa mo, hindi lang para sa sarili mo, for everyone in your whole show unit, in your circle, your family as well. Good health para andyan ka pa matagal para sa kanilang lahat. Thank you so much, Rodel Nascianceno, for joining us here on Paano Ba To? Salamat. Thank you. Paano Ba To is created and hosted by me, Bianca Gonzalez, with podcast producer Anika Neri and edited by Paolo Halili. To be part of our community of supers, you can follow at Paano Ba To on Instagram, and you can follow us on TikTok at Ask Paano Ba To. You can also join our private Facebook group, the Paano Ba To Super Group. Till our next episode, stay super, supers!